Alam nyo ba gagawin natin ngayon mga kajugols? Alam nyo ba gagawin natin sa mga to? De, simulan na natin. Ano ba yan? So ito nga, ang gagawin natin ngayon ay pahanap natin ng tirahan tong mga Yamabuki natin. So ito ay for sale ngayon sa Jugols Fish Shop, kaya lang hindi ko napopost, pero doon ko kasi sa trade pinopost tong mga to. Ayun, so kung merong may gusto sa inyo, ayan, meron tayong mga choco balloon at saka Yamabuki na available. Ayan, so una nating munang gagawin ay maglinis nitong tirahan ng choco balloon. So ito yung first time na lilinisin ko to from the time na sinetap to, which is I think 2 weeks ago na. Ayan, so linis-linis lang ng konti para mawala yung green water. Ang green water guys ay hindi masama para sa mga isda. Actually maganda pa nga to para sa mga isda kasi may mga microorganisms dyan na pwede nilang makain or nakakain nila, na intake nila, na nakakatulong sa pagkulay nila. And then ayun, pagkain. Ayun, technically healthy yun. Kaya nga yung iba, di ba, green water nila pinalalaki isda. Well, ang downside kasi ng green water ay kulay green, mukhang madumi. So, singit ko lang din tong Daphnia culture natin dito. Itong mas maliit na culture. Ito, nilagyan ko lang na parang isang kutsara or isang scoop lang na net na sobrang konting Daphnia. And ito na sila ngayon. Ayan, so medyo goods na tayo sa pagsisetup ng Daphnia culture. Kaya ito, meron tayong live foods. So, itong live foods na to, nakita nyo yung mga gumagalaw-galaw na yan. Para to dito sa mga choco marble natin. So, ito, palalaki natin ng may live foods. So dati na silang kumakain ng live foods, kaya lang hindi ganito kadalas. And halo pa din siya ng Max Flow. Max Flow baka naman. Ayun. So yung Max Flow hindi tayo sponsor niyan, pero baka naman Max Flow. So ito yung pinapakain ko, mga Daphnia lang konti. So yung sa iba kong video sa Jugols ay doon ko kinukuha sa blue tab. Ay hindi pala, doon sa red tab ko kinukuha yung mga Daphnia. Mali nga dapat doon ko sa blue nilagay para kita ko kaagad yung mga Daphnia. Yung mga Daphnia kasi kapag maaga daw, mas pinkish yung kulay nila. Ewan ko ba bakit itong sa akin, itong mga alaga ko, ano lang sila, clear. Minsan medyo green kasi dahil dun sa kinain nila. Nakikita ko minsan yung yung laman loob nila. Transparent kasi yung mga Daphnia, so kita nyo yung kinain nila. Hindi pa ako sobrang galing na pag-culture ng Daphnia, pero sa tingin ko talaga green water is the best food for Daphnia culture. Kasi kita nyo naman, itong binili ko na 100 pesos ay hanggang ngayon ay buhay. Ayun. Ang green water kasi guys, hindi siya harmful dun sa mga natin sa Daphnia. Kasi yung algae guys, which is yun yung nagko-compose ng green water. Ito na naman tayo science na naman tayo So sinearch ko na kasi yan dati. So dati, akala ko kasi kapag ang green water papakainin mo gamit yung dumi na isda, kaya nga siya dumadami. Yung iba nga, ang pampadami ng green water, jebs pa ng baka. At tapos yung iba, meron pa sila nung 5-in-1. 3-in-1 ba yun? 5-in-1 yung fertilizer ng halaman. Ayun. So in short kasi, parang akala nila halaman, or akala ko halaman dati. Yun pala, yung algae is a different species. Hindi siya halaman, hindi siya hayop. Ano siya ang tawag sa niya? Parang protist. Ayun, protist talaga siya. Ayun. So nung grade school kayo, meron tinuro yan sa school So, baka tulog kayo nun. Ayun. Pero ayun, na-search ko lang yun few weeks ago kasi gusto ko nga mag-culture ng Daphnia and gusto ko malaman kung paano mapadami talaga ng tama. So, yun pala, yung algae is neither a animal or a plant. Sa pang doon kasi yung protist parang may ibang tawag din, parang euchre something ganun. Sobrang scientific niya. Pero ayun, hindi rin siya fungi yung algae. Pero kasi yung algae kasi, even though hindi siya animal or hindi siya totally plant, is siya, nakakapag photosynthesis. Hence yung green color niya. Ayun, sobrang tayong pupunta dyan. So ayun, balik tayo dito sa mga isdang to. So ang nakuha kong lalagyanan nila ay yung lalagyanan ng mga lumang isda na nilagay ko dun sa lumang culture ng Daphnia na wala ng Daphnia. Gulo, no? Ayun, explain ko na lang sa mga susunod nating video. Ibang topic yun. So ito, ni-scrub ko na. Well, na-scrub ko na to. And binabanlawan ko na lang itong lalagyanan na nabili ko sa Unitap. Ito nga pala guys, kung hindi ko pa nabanggit sa mga lumang video ko, yung mga tab na nakikita nyo na ginagamit ko na kulang-kulang, except dun sa big block na tab dun, lahat yan ay discounted.
Nabibili ko yan sa Unitap for around 50% off or maybe more, depende sa sa defect nung item. So meron doon mga item na 600 pesos pero pag binili ko around 200 na lang kasi walang takip, walang gulong. Ayanin ko ba naman yung mga yon. Kailangan ko lang naman ito, yung tab lang mismo. Ayan, kaya yun, nakakabili ko ng mga ganyan lalagyan. So yung blue and red tab dyan, ano ko lang nabili yan, 150. Ayun, pero kung ang original price dyan, mga 350. Ayan, ito, except dito sa isang to, binili ko to sa Mr. DIY. Ayan, medyo mahal yung isang yan. Pero isa yan sa mga pinaka-paborito ko na lalagyan. Talagang bunti ko na hindi magamit to kasi gusto ko nga, pinagtatawanan ako ng asawa ko kasi bili ng lalagyan, hindi ko naman ginagamit. Inatasan ko nga pala tong block para sa overflow. Isa to sa mga magandang natutunan ko kay Gapi Adventure, ay kay Albert's Gapi Adventure. Ayan, isang napakagaling na vlogger ng isda. So Gapi naman yung mga alaga niya. So visit niyo siya guys. Kanya lang English speaking yun. Kasi iba yung target audience niya. Ayun, so tayong Tagalog lang. So ayan, lalagyan na natin ng 1.5 balde ng tubig ito at nilagyan ng water conditioner. At syempre lalagyan natin ng konting asin para yung mga ibang bakterya na hindi nabubuhay or pampatay ng mga bakterya na hindi dapat nandyan. Ayan, so konting-konti lang naman guys. Ayan, so dinagdagan ko lang din kasi medyo natamangan ako. So ito guys ay hindi stock water. So magtatanong iba, ano, masama sa isda yan eh. Guys, masama sa isda yan kahit anong mangyari. Kasi matagal mag-evaporate yung ammonia dyan eh. Kaya maganda yung iba, stock water nila, 2 linggo. Ganun. Ito kasi yung, well, pinexplain ko na sa dating video yun eh. Ito na naman tayo sa science portion eh. Basta yung conditioner natin, hindi naman talaga niya natatanggal yung ammonia. Kaya kung ganito yung gagawin nyo, condition nyo yung tubig, lagyan nyo ng halaman para matanggal yung talagang ammonia. And then yung pang isa, hindi pa ako expert sa mga pH eh. Pero yun, so far, hindi naman ako namamatay ng isda sa mga pH na yan. Okay naman tayo. Ayan. So kuha lang din tayo dito ng mga frog bits. Ayan, alam ko frog bits to eh. Ayan. Para shield nila sa araw kung sakaling ayaw nila ng arawan. Ayan. So acclimated na yan mga yan. Kanina pa naman yan dyan. And pareho lang naman sila ng tubig kaya pwede na yan. Ayan. So itong lahat ay female. Ayan. Tinabi ko yung male eh. Ayan. So ito ngayon yung palalaki natin. And more importantly, ako lang yata gumagawa nito. So lalagyan natin ngayon ng green water, yung fresh na tubig. Tanga no? Yung linis ng tubig, lagyan ng green water. Ito kasi green water guys, sabi ko nga kanina, maganda sa isda yan, lalo sa coloration nila. And mag-help din yan magtanggal ng ammonia sa tubig. And then since may green water na, ang kulang na lang dyan ay fertilizer which will come from the poop ng isda. And yun na, di ba? Ayan, so ito, alagaan lang din natin ng water change kasi gugroom natin sila that way. And ayan, magkakaiba sila ng grooming ways. And ayan, pakain lang talaga. Ayan, tingnan natin kung alin yung pinaka the best. And yun lang guys, yun yung Jugols number 3 vlog natin. Maraming salamat sa panonood. Bye.